Hindi matutuloy ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Bill sa Biyernes, December 20. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pagpapaliban ay upang bigyan daan ang mas mahaba pang oras para sa pag-review sa panukalang magdedetermina sa direksyon ng bansa sa susunod na taon. Pinangungunahan mismo ni Pangulong Marcos ang pag-a-assess sa nilalaman ng panukalang budget at kinukonsulta ang mga namumuno sa kada departamento. Ayon kay E.S. Bersamin, bagaman hindi pa maaanunsyo kung kailan ang signing ng budget, kanyang kinukumpirma na may ilang provision o item na mabivito o hindi aaprubahan ni PBBM alang-alang sa interes ng publiko at pagsunod sa mga batas. Para sa ilang senador, ang pagkakaantala ng paglagda sa 2025 na panukalang budget ay nagpapakita ng kahalagahan ng checks and balances sa legislative process. Sinabi ni Senate President Francis Escudero na ito ay sumasalamin sa constitutional prerogatives ng executive branch na kinabibilangan ng pagsusuri at paggawa ng line item veto. Inilarawan naman ito ni Senator Grace Poe bilang hallmark of a healthy democracy. Anya, kailangan nilang suportahan ang checks and balances ng budgetary process. Naniniwala din siya na binibigyan ang Pangulo ng pinakamahusay na payo ng kanyang economic managers. Samantala, nirerespeto rin ng mga mambabatas sa Kamara ang desisyong ito ng Pangulo. Me personally, I will respect the decision, the wisdom of the office of the President, considering that there's a need to really review the final version of the budget. Sa huli, nananatili silang tiwala na lalagdaan ni PBBM ang budget bago matapos ang taon upang maiwasan ang isang reenacted budget scenario. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.